Hello, magandang hapon. Update lang 'to ha. Kasi nung nire-record ko yung ah, nire-record ko yung content ko kaninang umaga kasi sabi ko hindi ko alam kung anong kaso ni Boy AC Garage. Ito pala. Ito ay naipost sa group ni Sir MG, ni Sir Dave Tebes. Ito. Ang kaso pala nito, ayon dito sa mugshot, is Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May kinalaman pala sa firearms. Di ba walang bail to? Mukhang nakakapag-post na siya kanina eh. Ala. Nahulihan ba siya ng baril? Pero nakakapag-post pa siya, no? So ito lang yung update, no? Yan pala. Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Baka na-checkpoint sila, men. Noong July 30 lang. Paano siya nakalabas kaya? Nakapagpiyansa. May piyansa kaya yun? Noong July 30 lang pala. Anyway, mga kababayan ko. So, yan yan pala yung kaso. Hindi nga lang ma-share kasi sa group eh. Anyway, proceed tayo do sa main topic natin. Ang main topic natin, update naman sa sa kaso ni Mima Alicia, yung anti-Duterte vlogger. So, last time, sinabi, walang kinalaman ang pagbablog niya ng politika doon sa nangyari. May utang pala daw siya. Now, nung time na yun kasi, binawi ko yung statement ko kasi alam ko, if magpapaligpit ka ng tao, yung pinagkakautangan mo. So, parang illogical na ipaligpit mo yung taong may utang sa'yo. Lalo hindi makabayad yun. Pero hindi pa natin alam yung yung detalye eh. Pero panoorin natin mga men ha. Ano ba yung detalye nito? Inilabas ng pulisya ang ilang pangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Yan, yung mga kasamahan niyang vlogger, yun na yung kinakalat ng iba, political. Unfair naman yun kung hindi naman talaga yun yung pinagmulan. Pero sa kabilang dako, naiintindihan ko din naman kasi seryoso din naman ang laban nyo sa pagbo-vlog nyo. Kaya lang syempre, dun pa rin tayo sa totoo. Kasi nakaka-mislead yun men eh. Makakapag-promote yun ng maling pagmumula ng galit ng tao. Nakatutok si June Veneracion. Walong putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw ng July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman sa pag-report din na sa bagay doon siya identifiable admin vlogger. Dapat hindi na masyadong ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 AM noong July 17. 1:47 AM nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. Mga lugawan ngayon, may CCTV na. 2:28 AM, pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 AM naman nang puntahan nila ang bahay ni Mima Alicia.
naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang sospek sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata umano sa kanila. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Wow. Lumabas 250,000, no? Ang hindi ko lang maintindihan doon, siya yung may utang eh. Bakit siya yung ano? din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa tatlong naunang krimen ng mga sospek na nasangkot na noon sa robbery at murder. So this case is a Ah, solved professional talaga, no? one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all unmask and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. So, nag-domino effect. To be fair, no? Naalala ko naman sino nagsabi na magdo-domino? Si Ma'am Susan Yance. Magdo-domino effect daw. Eh, kasi professional itong mga to eh. So, dahil professional sila, malamang sa malamang, meron silang previous na ginawa. At siguro isa-isa ng masosolve yung mga kaso. No? Ay, malabo pa rin yung sana mabanggit dito, no, yung reason bakit sila niligpit. Kasi sila yung may utang eh. Tapos magbabayad pa ng 250 yung yung ang labo kasi. Tuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang pamamasdang sa mga political commentary ni Mima Alicia. Wala nga. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa mag-partner na mastermind ang tinututukang anggulo. Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong ang possible motive talaga ay personal. June Veneracion, Ang labo pa rin talaga, men. 8 million yung utang eh. Tapos papaligpit mo, paano makakabayad yun? Unless may alam kayo, no, paki-share nga sa baba, mga kababayan ko. Unless may alam kayo na, na isa pang anggulo. Kasi kung yung utang itself, ang labo talaga na ipapatay mo yung yung may utang sa'yo eh. No? Kaya nung unang lumabas ito, ang iniisip ko, baka may utang sa kanya. Kaya siya pinalig para hindi na siya maningil. Eh baliktad pala. Anyway, proceed tayo dito sa isang topic. Total maaga-aga pa naman Ito naman regarding naman ito sa lalaking may modus na nakawan ang mga nakikilala sa dating app. Yan, yung mga mahilig sa dating app dyan. Yung mga single pa. Tinangkang habulin ni alias Fifi ang kamitap niyang tumangay ng kanyang cellphone sa Legarda Street sa Maynila madaling araw noong May 31. Kwento ni Fifi, nakilala niya sa dating app ang lalaki at makalipas ang 2 araw, Babae si ate? nagkasundo silang magkita at magkape. Alas 2 ng madaling araw, sinundo umano siya ng nakamotorsiklong suspect at nagpunta sa isang coffee shop sa Maynila. Habang nasa biyahe, nakisuyo umano ang lalaki na buksan ng biktima ang online map sa kanyang cellphone para makita sa mapa ang pupuntahang lugar. Mabilis na pong nakuha yung loob LGBTQ si ate. ko kasi parang mabait naman siya, maayos siyang kausap. Sinabi niya hindi niya alam papunta dun sa coffee shop. And then, Sa akin naniniwala naman ako kayong mga nasa LGBTQ community. Naniniwala ko somewhere out there may makikita talaga kayong true love.
Oo, naniniwala. Lahat naman tayo, lahat. Kahit ano pang itsura mo, kahit mataba ka pa, kahit payat ka pa, kahit matanda ka na, kahit bata ka pa, somewhere out there makakakita kayo. Pero asahan nyo, no, lalo na sa mga ate natin na nasa LGBTQ, magdoble ingat kayo. Kasi kadalasan, no, hindi naman para i-hurt yung feelings nyo. Parang hindi ganun kadali makakuha ng true love sa inyo. Alam nyo na, di ba? Real talk lang. Pagdating sa katayuan nyo kasi, kadalasan pera lang ang habol sa inyo. Or magaling kung halimbawa, from the very beginning, alam nyo nang ganun ang kalakaran. Di ba? Pero kung ganyan, aasa kayo na pwede naman sa dating, pwede naman may mga alam naman akong nag-start diyan na talaga namang naging successful naman yung relationship. Meron nga nagkakilala sa ML Meron may ganun nagkakilala sa ML. Okay naman, pero iba kasi yung tao pag nakikilala mo ng personal at yung mararamdaman nyo sa isa't isa na meron talaga kayong connection. Kasi pagdating sa mga dating app, mataas ang chance na artificial lang yung feelings dyan Unless na magkita kayo tapos tumagal kayo, pero pag yung mga ganyan, ingat-ingat muna pag unang pagkikita. Huwag bigay todo agad. Actually, kahit hindi ka miyembro ng LGBTQ, kahit ano ka pa. Kaya lang, medyo hina-highlight ko lang kasi yung katayuan nila. Kasi sila kasi yung madalas na mapaglaruan, tsaka mabiktima. Diba? Konting ingat mga ate. And intentionally niya na, parang sinabi niya na, pa-Waze or pa Google Maps. Inilagay umano ng suspect ang ipinahiram niyang cellphone sa phone holder ng motorsiklo. While on our way, intentionally niyang nilalak yung phone. Then, yun po, parang ng mga 2 beses or 3 beses kong in-input yung passcode ko. Inaalam niya yung PIN mo. Kunyari, napatay niya, pakibukas nga uli. So, makikita mo, ini-input mo yung PIN mo. Dun sa, nilalak Inaaral niya kung ano yung PIN mo. niya Tapos yun, parang dun ko na-realize na parang kinakabisado niya na. Tapos sabi niya po, magpapagas lang siya. Then doon, nung nagpagas kami, syempre, instinct po is bumaba yung angkas. Nandun yung motor. Pero siya, hindi po siya bumaba. And then, yun po. Pagkababa ko, humarurot na siya. Natangay ng suspect ang bago niyang cellphone na nagkakahalaga Oh shit! iPhone 17 Pro Max! Boy! Pagkababa ko, humarurot na siya. Natangay ng suspect ang bago niyang cellphone na nagkakahalaga ng 89,000 pesos. Oh, fuck! Buti ako, nabili ko sa Green Hills yung sa akin, 85 ba o 80? Tinawaran ko yan Agad niyang inalerto ang kanyang mga bangko at online wallets dahil alam na ng suspect ang passcode ng cellphone. Ibinahagi ni Fifi ang naranasan niya sa social media at nagbabala sa publiko. Para sa ating mga mahilig makipagkita sa strangers na nami-meet sa dating app, this one is for us. May ilang nagpaabot ng mensahe sa kanya na nabiktima ng madami din Hi, same victim din ako niyan. Hi, I believe we have the same experience also. Naku, serial pala to parehong modus at ng iisang tao. Serial Base sa mga manloloko. biktimang nakausap ni Fifi online, 2022 pa Same yung ginawa sa akin. Mine was stolen last week, Friday night. I think we have the same guy na gumawa nun. I don't want to share my name sa mga vids mo ate, but my blah blah blah. umano, ginagawa ng suspect ang modus. Almost Plate number, ma'am. Dapat mo, plate number. 23 na kami ngayon sa GC ng mga victims niya. And yun, yung iba habal-habal, yung iba acts of lasciviousness.
Then yung iba naman is mostly dating app po. Nitong July 31 may nagmensahe kay Fifi na may nakakita sa suspect sa Makati. Kaya agad siyang nag-report sa pulisya. Sa pagberipika ng Barbosa Police ng Manila Police District, nakitang may warrant of arrest laban sa suspect dahil sa kasong acts of lasciviousness sa Imus, Cavite. Kaya agad siyang inaresto ng mga pulis. Gago ka ha. Pumunta po tayo doon sa nasabing building na kung saan yung call center na kanyang pinagtatrabahuan. At pagdating po natin doon ay positive na in-identify na doon nagtatrabaho yung ating suspect. So nantay natin ng paglabas at in-implement natin yung kanyang warrant of arrest. Lumabas din kalaunan na may isa pang warrant ang suspect sa kasong theft sa Makati. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa panibagong kaso ng theft. Nanawagan ng MPD sa iba pang nabiktima ng suspect na makipag-ugnayan sa kanila at Paano malalaman kasi kung sino yan, naka-blurred ang mukha? Dapat pinapakita. Pag mga, hindi sa akin, sige, naiintindihan natin yung, irespeto ang privacy or what. Pero pag kaganyang awareness sa namin, hindi ba pwedeng magkaroon ng exemption sa media? Katulad niyan, nananawagan ko paano namin malalaman, yan ba yung, bumiktima din dun sa isa? O mamaya, ibang tao pala yan. Di ba? Dapat pinapakita yung mukha. at magsampa ng reklamo. Jeff Caparas, ABS-CBN. Kaya ingat ha, ingat mga ate sa mga ganyan. Actually, meron din namang nababalitaan na na sa lalaki din, babae din naman yun ng bibiktima na ganyan. Grabe talaga mga babae, no? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.